Ayan mga parts, kikita nyo. Wala pa yan. Mahina Sample talaga yung lang. apoy niya, no? Sobrang hina, kahit i-pull ko siya, as in wala talagang lumalabas. Para lang siyang naka-small small pihit lang. Yan. So ito yung gagawin natin. Siyempre kinalas ko na siya. Yan, makikita nyo. Pag hindi dahil dyan, check nyo muna yan. Alisin nyo lang muna. Kasi minsan kasi kaya siya mahina dahil din dyan. Either pwedeng yung mga butas-butas dyan sa gilid nyan, yan, may butas na itong mga to, barado. So check nyo maigi kung walang mga bara yan. Kailangan walang makikitang kahit anong bara. So kung wala kayong nakikita, buo naman yung mga butas nya, i-check nyo naman tong nasa gitna. Baka may nakabara lang din or wala. So kung wala naman din nakabara dun sa may gitna, kita naman yung mismong loob, walang nakabarang kung anong tela or ano, kung ano something. Yan, kalasin nyo lang gamit ng screw. Yan, kailangan natin ng 7 na range. Yan kasi pantatanggal natin sa gitna mamaya. Tas pangatlo, yan yung cotton buds. So kailangan natin ng cotton buds, panglinis din. And then wire. Kasi yung wire, yan yung kakailanganin natin pang pang sundot-sundot mamaya. Bawat hibla niyan yan yung gagamitin natin. So yan ang gagamitin natin, wire. Maraming hibla or kuryente or basta wire. Ayan. So meron din tayo ditong gas. Nagready ako ng gas dito. Ayan, nilagay ko siya sa takip ng can para panglinis na rin natin mamaya. Ayan, first move gagawin natin, silipin. And then may makita kayong tornilyo. Ayan, itong tornilyo na to, yan yung tatanggalin nyo tsaka ibabalik nyo mamaya. Ayan, tapos luluwagan lang natin. Ayan, luluwagan nyo lang. Luwagan nyo lang ng luwagan kasi para makita, para malinisan na natin. Ayan, luwagan din natin yung kabila. So pag sira yung gasket nyan, bibili tayo sa Shopee. Pag ayos, pwede pa. So kagaya nito, durog na yung nya, yung gasket. Pero wala akong, may pambili tayo pero oras na kasi kailangan na natin gamitin siya mamaya pangluto pagtapos nito. So gagawin ko na lang, DIY na lang natin siya mamaya. Lalagyan na lang natin siya ng liquid gasket. So kung may pera naman kayo, bili na lang kayo sa Shopee, picturean nyo lang, tapos i-tap nyo sa Shopee. Or gasket super kalan, yun lang i-type nyo. So yan lang, silipin nyo, wala naman. So pangalawa, kuha tayo ng cotton bud, syempre. Yan, sausaw natin sa gas hanggang maasip-sip siya ng gas. And then susungkit-sungkit natin dyan sa loob, parang nagtutuloy ka lang ng tenga, di ba? Yan. Yan, sundutin nyo lang kasi para matanggal na rin natin yung mga amag-amag nya or yung mga parang panis-panis na kung ano-anong mantika na nandyan sa loob. Kasi pumapasok talaga sa loob, lalo na pag natatapunan ng tubig or ng sabaw, pag kumukulo na yung niluluto natin. Yan, kita nyo yung dumi. As in durug-durug din yung cotton buds. Yan, ito na yung pangatlo natin, no. Diyan madalas pag barado diyan, wala talagang lalabas na gas. So gamitin natin yung 7nm. Yan. Pangtatanggal natin, pwedeng bilog, pwedeng yung open. So open na lang para makita nyo. Yan. Yan yung pinaka-importanting lilinisin natin kasi diyan nagmumula yung gas. Diyan sa hinawakan ko. Yan, tabi na muna natin yon. Cotton buds ulit. Sausaw natin sa gas at itusok-tusok natin dun sa loob. Yan, para luminis na siya. Yan. Luwagan nyo muna yung panglakas ng gas para mas malinis nyo yung loob at lumuwag yung ma-open yung loob. Luwagan nyo yung pang ng gas. Yan, suntin na parang natutuloy lang. Yan, tas kabilaan. Yan, sungkit-sungkit nyo lang hanggang luminis. Yan. Tapos tuyo na cotton buds, yan, kabilaan, tuyo at basa. Yan, pati goma, mga thread, sama na natin yan. Para pag nilalalik natin siya sa dati, smooth lang siya ilak. So yan, malinis na siya. Tabi natin yan. At panghuli, ito na yung gagawin natin, yan.
Meron yan butas mga parts dito sa gitna. Kuha tayo ulit ng cotton buds. Yan. Isasawsaw natin yan dito sa gas. Yan. Papahigupin natin ng gas yan mga parts. Tapos, dyan sa butas na yan, itutusok niya lang siya dyan sa loob. Yan. Magaspang siya sa una. Magaspang siya oh. Pandang huli, lalambot siya kasi parang feeling nyo kuminis na yung loob kaya sobrang dulas niya. Tapos tusok niya naman yung tuyong cotton bud sa kabila. Yan, ikot-ikot nyo lang ng ikot hanggang kuminis siya. Pag naramdaman nyo parang dumulas, okay na yon. Kasi pagka medyo magaspang siya, ibig sabihin marami siyang kalawang-kalawang sa loob o yung amag-amag. Gawa na rin yung moist, mga sabaw, mga kung ano-anong natapo, mantika, ganyan. Yan, linisin lang natin ng maigi kasi dyan talaga nagbibigay ng gas. Siya yung, pag na-open mo na yung lock niya, siya yung magpapasingaw. Ayan. Kuha na tayo ng hibla ng wire. Kuha tayo isang piraso. Ayan. Nakikita nyo ba mga parts? Ayan. Ayan ha. So, in-upload ko na to para na sa inyo. Ayan. Sa gitna niyan, ng tornilyo na yan, meron siyang butas na maliit. So, pag barado yan, hindi mo halos maipasok yan. So, kailangan mo siyang unti-untiin. Sungkitin mo siya ng sungkitin hanggang lumuwag. Ayan. Kita nyo yung wire, diba? Bumabalok agad siya. Ibig sabihin, barado talaga siya. So, pag nasungkit nyo na nasungkit siya, mabilis lang naman yan. Ayan o, pumasok na siya agad. Ayan. Sige, ganyan nyo lang, ikutin nyo lang ng ikutin hanggang matanggal yung nakabara sa butas niya. Sausaw nyo sa gas. Ayan. Tapos, ikutin lang natin ng ikutin. Ayan. Tapos, kuha tayo ulit sa panghibla. Ikot lang natin ang iikot yan. Ayan. Pumasok na siya. Ibig sabihin, wala na tong bara. So iikot mo na siya ng iikot hanggang malinis yung buong paligid ng butas na yan. Ayan. Sa pa. Tusok nyo lang na itusok. Ayan. Pumasok na yung buong katawan. So ikot lang natin ulit. Ayan. Habang iniikot natin yan, mas lumuluwag yung butas niya o mas lumalaki. Ayan. So kuha lang tayo ng kuha ng ng tawag dito, hibla, hanggang sa mapinish nyo talaga siya, yung as in lumaki talaga butas niya. Ayan, so okay na yan siguro. Pagkatapos ibabalik na natin siya dito sa mismong loob ng kanyang thread. Ayan, pansin nyo yung butas, malinis na yung loob, pati yung butas dun sa kabila. Ayan o, kitang kita na siya. Kanina hindi siya kitang kita, kaya lumuwag na siya, lumaki yung butas yan. Ibabalik na natin siya dyan. Ayan, 100% lalakas ng inyong M-gas. Ayan, higpitan ng konti, yung tama lang higpit ha, yung tama lang tumigas yung kamay nyo, kasi pag hinigpitan nyo ng maigi yan, pwedeng ma-lost thread dyan, or pwedeng hindi nyo na matanggal sa susunod. Ayan. So ito na yung last na gagawin natin. Ibabalik na talaga natin siya sa dati. Ayan. Linisin natin yung pagbabalikan ng gasket, kasi nga wala tayong gasket. Kailangan na natin, kaya naman natin bumili ngayon, anong oras na ngayon, gabi na. So gawin ko na lang, linisan ko na lang siya hanggang sa kuminis siya. So itong paraan na to maganda kasi to para makaiwas tayo sa mga labor o yung magpapagawa pa tayo. So kung kaya naman natin gawin sa mga bahay natin, kahit babae, kayang gawin to. Kasi kung magpapalabor tayo, mababa lang yung oras natin, hindi na tayo makakaluto agad, magbabayad pa tayo ng labor. So sayang din 300 pesos. So tayo na lang gagawa. So ito ang gagamitin ko, liquid gasket, pang makina ng motor, pang mainit talaga siya. Kasi wala tayong gasket eh. So wala tayong gasket mismo dun sa na basag, 'di ba? Na napunit. So gagamitin natin ng liquid gasket. Sa mga motor shop 'yan nabibili. Okay mga parts, nabibili 'yan sa mga motor shop. Yan. So gagamitin na siya liquid gasket. Ayan na siya, nalagyan ko na. Ayan oh, yung gasket natin durog. So pwede pa naman magamit 'yan basta meron ka lang liquid gasket para may siya, awang, or meron siyang advance na paghigpit mo ng tornilyo hindi siya sasagad. Tsaka makaiiwasan natin yung singaw. So yung liquid gasket niya yan, pang motor, pang makina talaga siya. Pwede siya dyan sa kalan. Yan. Tapos lagyan natin liquid gasket ulit. Yan. Para hindi na siya kumalas, walang singaw at dumikit agad. Ang trabaho niyan mga parts, siya yung
mag-absorb ng dikit talaga. Siya yung mag-aano ng dikit tsaka init. Parang another gasket na lang din siya. Katagalan, pag natuyo na yan, goma na yung dating niya. As in goma na. Magiging goma na lang siya. Sa ngayon kasi basa pa siya, kaya parang malaano siya, malagkit. Ayan. Kasi babalik na natin. Itutok nyo lang. Wala namang problema yan kahit baliktaran o saan nyo ilalagay. Basta inakatutok lang yung mismong salpakan ng tornilyo nyo dun sa butas. Walang problema yon. Itutok nyo lang. Ayan. Diba? Malagkit siya. Katagalan pag natuyo yan mga parts, magiging goma din yan liquid gasket. Tandaan, nabibili yan sa motor shop. Sabihin nyo lang liquid gasket. Alam na nila yon. Pang makina naman yun eh. Ayan. Balik na natin. So habang iniipitan natin yan, yung kapal ng liquid gasket, numinipis siya, lumalabas siya, parang napipit-pit. So mas maganda yun pag ganon kasi lapat na lapat siya, tsaka wala siyang sisingaw na mangyayari. Yun o. Ba? Nanginginig-ginig pa yung kamay po, parang tolongis lang din. Yan, ipitan nyo lang, hipitan. Yan, kita nyo lumalapat siya, sumisingaw yung liquid gasket kasi habang iniigpitan natin siya, umano siya. Saka wag masyadong maigpit mga parts ha. Tama lang tumigas ang kamay natin kasi malolost thread yan. Kasi alum yan eh. Hindi pwede masyadong igpitan. So ibabalik na natin siya. Ayan. Tignan natin. Okay. Oh. Ayan na siya. Malakas na siya. Halos kaya kulay dilaw yung apoy namin kasi paubos na yung tangke. Ayan. So kung makita nyo apoy, halos lumalagpas dun sa sa kaldero. Ayan oh. Ayan, hinaan natin. Ganyan lang yung apoy natin kanina, yung mahina siya. Kahit anong pull mo. Ayan. Lakasan mo siya ng lakasan. Ganun lang gagawin nyo mga parts kaysa magpapagawa pa kayo. Baka madismaya kayo sa labor, baka sabihin nyo, bili na lang kami ng bago. Ayan o, kitang-kita nyo naman. 'Di ba? Sobrang lakas ng apoy. Balik ulit sa dati para kayong bumili ng brand new.